Yan. Oy mga kababayan, alam naman natin tailing itong si ano no. Hindi naman really tailing but nasa ano, may pag-asa si Abalos pero tulungan po natin. Hatakin po natin, 'di ba? Ano nyo rin, i-share nyo rin yung mga masipag yung ano masipag yung campaign team ni incoming Senator Abalos. I must assume dahil sa lahat ng mga kumakandidato, isa yan sa the best. At least so si Abalos kung kukumpara nyo naman kina Kiko Pangilinan, Diyos ko naman. 'Di ba makatotohanan naman. O hindi nagpe-fake news. Ang isang maganda rin dito kay Abalos, bakit nagugustuhan ko nga pala 'to? Dati ayoko kay Abalos pero nung aral ko yung history niya, ako, teka, oo nga pala, sinakripisyo nito dati yung trabaho niya sa MMDA nung kumandidato si PBBM. Tapos, para maging campaign manager. 'Di ba? Tapos eto na nga, nanalo si PBBM. Nakakahiya naman kung hindi natin maipapanalo si Abalos. Pero it's not only that Ang saan kasi, why I like Abalos, dahil sa lahat po ng kumakampanya na kandidato ngayon, malayo siya ron sa iba na hindi ho makatotohanan. 'Di ba? Merong isa nga dyan ito ang dagat. Yan ay dagat. Parang batang maliit pa kami. 'Di ba? Sa kanya kasi ang inano ni Abalos, kung ano yung mga nagawa niya. Yun, kung ano yung mga nagawa niya. Sabi ko nga, bakit ba hindi binabago ni na Abalos yung style ng kanilang kampanya ng campaign team? Pero ang gusto niya kasi personalized kasi ako, for me I want it more aggressive. Gusto ko yung maging aggressive si Abalos. Yung kung ano yung mga issues ngayon, sakyan mo, papilan mo yan. Because it works for Bato de la Rosa. Kaya lang pagka kasi etong survey firm, yung False Asia, tapos dadagdag pa yung dalawa yan 'di ba? Alam niyo na mangyayari, 'di ba? Tagilid na naman siya, laglag. Lagi naman siya laglag sa survey company na yun Pero sa ibang mga survey firms, pasok naman din si Abalos. Pero iba pa rin talaga yung kasi mind conditioning yun Iba pa rin talaga yung nararamdaman siya. Pero ganoon talaga ang gusto ni Abalos Yung yung personalized. Kahapon, I believe there was a meeting ng kampo ni Abalos. Ang nabalitaan ko ay ini-insist niya sa mga tumutulong sa kanya ay lalo sa mga vloggers, kung ano yung nagawa niya. Kung ano yung nagawa niya sa Mandaluyong, hinihingi niya ng tulong na ipaalam sa taong bayan. 'Di ba? So hindi siya maninira. Hindi niya sinasabi na pag ako ay nanalo, pangako ko sa inyo, sibak sa akin si Sara, impeach ko si Sara, hindi ganoon. No, lalo na siyempre abogado siya 'di ba? Kahit gusto nating ma-impeach ng Senate si Sara, iba pa rin yung pananaw ng abogado na magja-judge ka and then iniisip mo na you have to be neutral, 'di ba? Bago pa dumating yung paglilitis na yan, hindi yung katulad ng ibang senador na nga. Meron ng prejudgment. Impeach sa akin yan. Yung iba naman hindi ko i-impeach yan like Robin Padilla. Pangit naman yung ganun. Siya talagang totoong tao. Ganun masabi ko. Yun ang isang bagay na nagustuhan ko. At ako naman saksi rin naman ako sa pagbabago ng Mandaluyong. Since I was born in Quezon City and I lived in Quezon City, nakita ko talaga yung Mandaluyong. Dati Kantsawan nga dyan Saan ka nakatira? Mandaluyong. Ganun pa Mandaluyong. Labas-loob. 'Di ba? Alam niyo kung yung sagot doon? Sa loob. Kasi kapag sumugot ng labas, sa Pasig yun. O kaya sa San Juan. O kaya sa Maynila, Makati, 'di ba? Kaya maloob. So nakilala ang Mandaluyong kasi na parang lugar ng mga ng mga may krong-krong. Yung ganun. Pero yung parte ng munisipyo nila, ang ganda ng pagbabago ron Yung nasa may elliptical ba yun? Basta circle, yung ganun. Ang ganda. Naging Tiger City dati yan. Tapos although maliit lang yung kanilang city hall, maliit lang kasi yung lugar nila. Pero pagdating naman doon sa dati magulo yung lugar, maraming mga informal settlers doon. There was a time na meron diyan yung IT center at ang tawag doon, building na yon.
Wala nagkakamali. Nung bago pa ako sa call center noon ginagawa ho yun. Punong-puno ng informal settlers yung lugar na yan. Nawala yun. Yun yung sinasabi niya pala na na binilhan nila ng lote yung sa release ng tren. Binilhan nila. Ngayon, yun naging napunta rin sa may-ari, naging IT center yun, yung building. Doon din ang opisina ng IBM. Nag-apply ako dati ron sa call center. Tapos, yung lugar, yung bulldozer doon, dahil dati pala nire-reclaim na yun ng may-ari. Yung bulldozer po, binaon ng mga informal settlers na nakatira doon. Literal na binaon sa lupa. Kaya nung hinuka yun, ayun, lumabas yung bulldozer na luma. Kaya nung makita ko yun, sabi ko, paano nilang naibaon yung bulldozer na yun? Ang laki-laki nun. So, well, ganun talaga. Okay. Kasi nung time ni Cory Aquino, 1986, nung na-legitimize si Cory Aquino, nagkaroon tayo ng constitution, merong batas si Cory, yung batas nating yung krimen ang squatting nung panahon ni Apulacay. Kaya kapag wala kang seryosong tirahan dito trabaho, madi-discourage kang tumira ng Manila. So hindi crowded. So dito, anong nangyari panahon ni Cory Aquino, to please everybody, dinicriminalize yung batas na yan. Ang sinasabi nila, walang squatter sa sariling bayan. Pero ang masaklap ito, doon naman nagsimula po ang pag-usbong nitong mga katulad ng mga bilyar. Yung mga pabahay, yung housing projects, inasa sa mga private entities, sa mga land developers katulad ng mga bilyar. Diyan sila yumaman sa panahon na yan So ang dami. Tapos etong lugar nila ng Mandaluyong napuno. Yung bulldozer na yon na overpower ng mga tao. Ayun na. Buti na nga lang naayos nila yun Kukunti na lang yung informal settlers, parang ang hirap lang ang maghanap. Hindi katulad nung dati. Maganda naman na nagawa rin dyan sa Mandaluyong. Kalinisan, malinis din. Malinis din ang Mandaluyong. Para din silang Marikina sila.